So yun nga, nandito na sa harapan natin yung PG1. Wow! Ang tanong, bibili ka pa pag nalaman mo yung presyo nito. Be part of our Kaibi Gun community in Facebook and enjoy the following special perks of being a Kaibi Gun community member. Join our exclusive product launch activity. Members can join exclusive events such as motor shows, gatherings, motor rides, etc. Express your opinion by feedback or comments, surveys, and poll questions. They can even send a private message if they have concerns or queries. Join our special promotion, like raffle draws, a referral program to get incentives, and Kaibi Gun card benefits. 5% discount on oil and spare parts. 10% discount on accessories, apparels and merchandise. 10% discount on labor charges. 1% discount on purchases of brand new motorcycle. Wow. What are you waiting for? Kaibi Gun. Be part of our Kaibi Gun community. Maraming salamat, Motorcenter Kaibigan Community. Salamat, Motorcenter! Ito nga pala yung ating rider stand sa PG1 ng Yamaha. So I'm a 5'8", ano? So ito yung ating riding stand. So ayan, naka-tiklo pa yung ating tuhod. And then, surprisingly, napakalapad yung kanyang handlebar. So hindi ko inaasahan na ganito kalapad yung kanyang handlebar. Parang yung XSR. Ganoon na ganoon yung, yung handling niya. And for sure ito pag nasa kalsada, yung handling mo ito napakaganda for sure. And considering na rin siyempre yung gulong niya, pang off-road. Ito nga pala yung mga timeless design na yung na-offer ng PG1. Itong side fairings na to, na color na silver, na parang XSR din, ano? And then sa side na to, mapapansin nyo, handcraft yan, metal yung material niya, pagka-matte, no? Yan, pansinin nyo dito. And then yung kanyang headlight, kung mapapansin yung headlight niya, somewhat parang XSR din na napakamahal, which is nilagay nila sa PG1. Papansin nyo, ang ganda ng kanyang pagka-design, ano? And then yung kanyang likuran, ano, yung kanyang tail light tsaka signal light, hawig na hawig talaga sa XSR. Yan. Napakaganda, although bulb type pa lang siya, pero yung design niya napaka-classic. Kung mapapansin nyo din yung kanyang muffler cover, timeless design din yan. Ibig sabihin nito, kapag umipas na yung panahon, ganda pa rin to sa paningin ng tao, of course. Wow! So isa rin pala sa timeless design na nilagay dito ng Yamaha, yung kanyang, pansinin nyo yung dashboard niya, no? Tignan mo yung design. Napaka-cool, di ba? Although analog siya, pero complement na complement doon sa tema ng unit na to, no? Papansin mo yung handlebar din na napakalapad. Ayan. Meron tayong high and low dito. May flasher light din tayo dito. And then, signal light. And horn natin, ano? And then sa right side naman, may kill switch engine na parang big bike na rin. May hazard light. And of course, start button. Napakaganda, no? Ngayon lang nakita ng ganitong CC na ang dami rin inilagay ni Yamaha na features.
Kung mapapansin nyo yung kanyang design dito ng kanyang shock, kanyang front shock, H yung design niyan, which is suitable talaga sa off-road na condition ng kalsada. And tingnan nyo rin naman yung kanyang gulong, yung spike na yan, pang off-road talaga. Yung kanyang rim, napakaganda. Complement, ginawa nilang itim, itim tapos silver yung mga parts na to. Then itim ito, glossy na itim, which is para siyang classic na classic talaga datingan. And then yung kanyang disc brake, single pot caliper, which is walang nakalagay dito na brand. And then yung kanyang tapalodo rito, nakakulay nung kanyang fairing sa katawan. Matte yung kanyang finish kung hipuin mo siya, Yung official color nga pala nito, itong PG1 ay matte brown. Then yung Grabis matte brown din, Tingnan naman natin yung kanyang gas tank. Napakaganda ng kanyang susian, Ayan. So, yung kanyang gas tank upuan, separate yung sa pillion rider mo, by the way nga pala, 4 liters lang ang pwede mong ilagay dito sa gas tank na to. Ayan. Ayan. Pero pansin ko lang din, ang ganda ng kanyang upuan. Napaka, tawag nito, elegant na elegant yung stitches, yung kulay, complement na complement doon sa body color ng PG1. Then yung gulong naman niya sa likuran, pang off-road din, 90 by 100 by 16, which is pareho lang nasa harapan. And then yung shock niya dito, non-adjustable. Well, nasa sa inyo na yan kung bibili kayo ng aftermarket na shock sa likuran. Para syempre, kung anong timpla ang gusto nyo, anong klaseng road condition ang gusto nyo daanan. Well, napakaganda. In fairness, in person. So isa sa dinagdag ni Yamaha dito, napansin ko din na innovation itong para may stopper dito na para hindi dumirekta sa sapatos mo, sa tsinelas mo, yung init ng makina. At least mayroon ditong stopper. Then yun lang din nakita ng cambio na ganito yung design. Papakita ko sa inyo So ganito yung cambio niya, medyo nakaangat yun dito. So actually pwede mo sikwatin dito pag mag upward ka and then downward na cambio. Pwede rin dito, pero medyo mataas ng konti siya, Not unlike yung ibang katulad dito na design na nandito lang yung cambio sa likuran. Medyo ito mataas ng konti. Yan. Well, sa halagang 97,900, ang tanong, bibili ka ba ng ganitong unit? Pag-usapan natin. Pero pag-uusapan natin yung impression niya versus sa laki ng makina niya, hindi talaga magmamatch dahil binigay dito ni Yamaha yung timeless design, of course, fuel efficiency, pang off-road, pang adventure talaga yung ino-offer ng motor na to. So hindi talaga siya para pang rides, yung racing sa kalsada, yung malakas yung makina mo. Kung gusto mo ng ganon, kumuha ka ng 155cc, 150cc, yung mga dual overhead cams na pwede mong ipangarera like Raider. Pero ito kasi iba kasi yung binibigay niyang vibes kasi ng PG1, more on adventure, off-road, goods na goods tong motor na to. Para sa akin, kung pagpipiliin ako, based doon sa value na pwede nyo ibigay, kasi yung timeless value, walang, walang equivalent na monetary value yan. Pero, yung experience na may bibigay nito sa'yo habang nag-rides, yung talaga yung binabayaran to. Actually, ang isang unit na to ay hindi to para sa lahat. Bakit? Kasi may target market lang talaga itong PG1. Dahil nauso ngayon yung moto camping, yung mga namumundok ng mga riders, suitable na suitable talaga ang isang ito. Dahil nakapang off-road siya, pwede may customize yung likod niya kung ano may kakarga mo dyan, which is yung mga talagang may budget. Siyempre, kaya ka bumili ng motor, di ba? Para sa purpose nito. Ngayon, kung ang purpose mo talaga ay mag-adventure, PG1,
yung bibilin mo. Sure ako dyan. And then yung price, of course, you get what you paid for. Yamaha ito, napakatipid. The design, wala ka masyadong babaguhin. Napaka-classic, timeless. At kung nagustuhan mo yung content for today, consider to subscribe and hit that notification bell para notify ka sa mga future uploads natin. Yun lang. See you on the next video.